Isang mapayapang araw sa iyo. Welcome sa Living Conqueror. Ang pagkatakot sa Diyos sa lumang tipan. Ang pagkatakot sa Diyos ay isang mahalagang kaisipan sa lumang tipan. Bagaman ang salitang takot ay maaaring tumukoy sa matinding pangamba o pagkasindak, Genesis Kapitulo 3 versikulo 10, ang paggamit nito sa lumang tipan ay madalas na nangangahulugang matinding paggalang at paghanga. Ang pagkatakot sa Diyos ay pagpapakita ng katapatan sa Kanya at pagsunod sa Kanyang tipan. Ang taong may takot sa Diyos ay nagtitiwala sa Kanya at sumusunod sa Kanyang mga utos. Ayon sa lumang tipan, ang mga may takot sa Diyos ay tinatanggap ang Kanyang pag-iingat, karunungan, at pagpapala. Pagtugon sa Kanyang kabanalan. Ang pagkatakot sa Diyos ay madalas na lumalabas bilang tugon sa Kanyang kabanalan, Exodo Kapitulo 3 versikulo 5 hanggang 6, Isaias Kapitulo 8 versikulo 13. Halimbawa, inilalarawan ng mga manunulat ng kasulatan ang Diyos at ang Kanyang pangalan bilang banal at kapupuri-puri at kinatatakutan, Awit Kapitulo 111 versikulo 9. Ang salitang ginamit dito ay mula sa salitang Hebreo na nora, na nagmula sa salitang yara na ang ibig sabihin ay matakot. Ang pagkatakot sa Diyos ay nauugnay din sa Kanyang kadakilaan, Deuteronomio Kapitulo 7 versikulo 21, Awit Kapitulo 99 versikulo 3, kinatatakutan siya ng mga tao dahil sa kanyang mga dakilang gawa, Exodo Kapitulo 15 versikulo 11. Halimbawa, ang mga Israelita ay tumugon sa kapangyarihan ng Diyos nang iligtas niya sila mula sa Ehipto sa pamamagitan ng pagkakaroon ng takot sa Kanya, Exodo Kapitulo 14 versikulo 30 hanggang 31. Pagsunod. Madalas na pinag-uugnay ng kasulatan ang pagkatakot sa Diyos at ang pagsunod sa Kanya. Halimbawa, sa Genesis Kapitulo 22 versikulo 12, kinilala ng Diyos ang kahandaang mag-alay ni Abraham kay Isaac bilang tanda ng kanyang pagkatakot sa Diyos. Ang ugnayang ito ay makikita sa buong aklat ng Deuteronomio, kung saan ang pagkatakot sa Diyos at pagtupad sa kanyang mga utos ay magkaugnay, Deuteronomio Kapitulo 5 versikulo 29, 8:6, 12 minuto pasado alas 10:13. Sa lumang tipan, ipinapakita ng tao ang pagkatakot sa Diyos sa pamamagitan ng pagsunod sa kanyang kautusan, Deuteronomio Kapitulo 6 versikulo 2. Gayon din naman, ang pagsunod sa kautusan ay nagtuturo sa tao na matakot sa Diyos, Deuteronomio Kapitulo 4 versikulo 10, 14:23, 17:19, 31:12-13. Ang pagkatakot sa Diyos ay nauugnay din sa wastong pakikitungo sa kapwa, ayon sa aklat ng Levitiko. Sinasabi rito na sa halip na manloko o manakit ng iba, tulad ng pang-aapi sa bingi o bulag, Levitiko Kapitulo 19 versikulo 14, dapat tayong magkaroon ng takot sa Diyos. Ipinakikita rin ang pagkatakot sa Diyos sa paggalang sa matatanda, Levitiko Kapitulo 19 versikulo 32, hindi paniningil ng tubo sa pagpapautang, Levitiko Kapitulo 25 versikulo 36, at maayos na pagtrato sa mga lingkod, Levitiko Kapitulo 25 versikulo 43. Katapatan at pagiging tapat. Ang pagkatakot sa Diyos ay malapit ding nauugnay sa pagiging tapat at matapat sa Kanya, Ikalawang Kronika Kapitulo 19 versikulo 6. Halimbawa, matapos sakupin ng mga Israelita ang lupain ng Canaan, hinikayat sila ni Josue na magkaroon ng tunay na takot sa Diyos sa pamamagitan ng paglilingkod lamang sa Kanya at pagtalikod sa ibang mga Diyos, Josue Kapitulo 24 versikulo 14 hanggang 15. Sa Ikalawang Hari Kapitulo 17 versikulo 35 hanggang 39, ang pagkatakot sa Diyos ay nangangahulugan ng pagiging tapat sa Kanya at hindi pagsamba sa ibang mga Diyos. Ang pagkatakot sa Diyos sa mga aklat ng mga propeta at sa mga awit. Itinuturing ng mga propeta na ang pagkatakot sa Diyos ay pagpapakita ng tunay na paggalang sa Kanya. Ito ay nauugnay sa pagpaparangal sa Kanya, Isaias Kapitulo 8 versikulo 13, at pagsunod sa Kanyang mga utos, Isaias Kapitulo 50 versikulo 10. Madalas na pinapuna ng mga propeta ang mga Israelita dahil iniwan na nila ang pagkatakot sa Diyos, Jeremias Kapitulo 2 versikulo 19, 3:8, Malakias Kapitulo 3 versikulo 5, at kapag nagsasalita tungkol sa pagpapanumbalik ng bayan, kasama rito ang pagbabalik ng pagkatakot sa Diyos sa kanilang puso, Isaias Kapitulo 59 versikulo 19, Jeremias Kapitulo 32 versikulo 39 hanggang 40, Oseas Kapitulo 3 versikulo 5.
Sa aklat ng mga awit, ang pagkatakot sa Diyos ay madalas na itinutumba sa pagtitiwala sa Kanya, awit Kapitulo 40 versikulo 4, 115:11. Ang tawag na, mga may takot sa Diyos, ay tumutukoy sa pamayanan ng mga taong tapat sa Kanya, awit Kapitulo 22 versikulo 25, 66:16. Sila ay tinatanggap ang pag-iingat, pagliligtas, at pagpapala mula sa Diyos, awit Kapitulo 25 versikulo 12 hanggang 13, 31:19, 34:7, Siyam, 85:9, 111:5, 115:13, 145:19, at nagkakaroon ng malalim na ugnayan sa Kanya, awit Kapitulo 25 versikulo 14, 33:18. Itinuturing din ang pagsamba at pagpupuri bilang bahagi ng pagkatakot sa Diyos, awit Kapitulo 5 versikulo 7, 22-23, 135:20. Ang pagkatakot sa Diyos sa mga aklat ng karunungan. Ang pagkatakot sa Diyos ay isa sa pangunahing paksa sa mga aklat ng karunungan, kung saan ito ay tinutukoy bilang simula ng tunay na karunungan at kaalaman, Kawikaan Kapitulo 1 versikulo 7, alas 9:10, awit Kapitulo 111 versikulo 10. Ayon sa Kawikaan, ang taong walang takot sa Diyos ay parang taong ayaw sa karunungan, Kawikaan Kapitulo 1 versikulo 29. Ipinakikita rin dito na ang pagkatakot sa Diyos ay nauugnay sa pagpapakumbaba at pamumuhay ng matuwid, Kawikaan Kapitulo 3 versikulo 7, 13 minuto pasado alas 8, 14:2, 16:6, 22:4, at nagdadala rin ito ng pagpapala at mahabang buhay, Kawikaan Kapitulo 10 versikulo 27, 14:26-27, 19:23, 28:14. Ang ugnayan nito ay magkakaugnay, ang pagkatakot sa Diyos ay nagdudulot ng karunungan, Kawikaan Kapitulo 15 versikulo 33, at ang pagkakaroon ng karunungan ay lalong nagpapatibay sa pag-unawa at paggalang sa Diyos, Kawikaan Kapitulo 2 versikulo 1 hanggang 5. Inilalarawan sa aklat ni Job ang kanyang pagiging taong may takot sa Diyos, Job Kapitulo 1 versikulo 1, 1:8, 2:3. Sa katunayan, ang kanyang pagkatakot sa Diyos ang naging sentro ng kwento ng pagdudahan ni Satanas, ang tunay na dahilan kung bakit siya naglilingkod sa Diyos, Job Kapitulo 1 versikulo 9. Ang aklat ng mangangaral ay nagtatapos sa paalalang, matakot ka sa Diyos at sundin ang kanyang mga utos, Mangangaral Kapitulo 12 versikulo 13. Sinabi rin dito na ang mga gawa ng Diyos ay naglalayong magkaroon ng tao ng tunay na paggalang at takot sa Kanya, Mangangaral Kapitulo 3 versikulo 14. Amen. Maraming salamat sa pakikinig. Ako si Pastor J.H.E.F.F. Flores, nagsasabing sa Diyos ang lahat ng papuri.